Magandang gabi mga kapatid. Ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Ako, babalitaan ko po kayo ng latest na mga nangyayari sa Senado. Di ko alam kung napanood nyo kanina, pero siguro ikwenta ko na lang. Yung nangyaring ikatlong pagdinig ng Senado, kaugnay pa rin sa krisis sa langis. At sa pagkakataong ito, nasabon ni Senator Amy Marcos, si Energy Secretary Sharon Garin. Bakit? Dahil nga nagpapatupad siya o naglabas siya ng memo kung saan nakalagay na 2 araw lamang sa isang linggo papasok sa opisina o on-site yung mga DOE officials and employees at 3 araw yung work from home. Kaya ang tanong ni Senator Amy Marcos, bakit? Nasa kasagsagan tayo ng krisis ng langis at lead agency pa naman ng DOE, bakit daw mas marami ang work from home? Samantalang ang mismong Pangulong araw, ang inilabas sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ay 4-day work week lamang. Pero bakit daw ang DOE 2 araw lamang on-site, 3 araw na work from home? Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Pero syempre dumepensa at nagpaliwanag dyan si Secretary Garin dahil ayon sa kanya, hindi naman ibig sabihin na work from home nagbabakasyon sila. Mas efficient nga raw sila dahil tuloy-tuloy ang kanilang trabaho kahit work from home. Hindi ibig sabihin na work from home, hindi sila nagtatrabaho. Ang mga meetings nila ay tuloy-tuloy at gaya ng nasabi ko kanina, sinabi nga ni Secretary Garina, mas efficient sila and in the past weeks, hindi nga raw sila nagpapahinga. Work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Pero alam nyo, hindi kumbinsido dyan yung Senator Amy Marcos dahil para sa kanya, may mga reklamo daw siya na natatanggap kung saan may ilang mga sektor o grupong pupunta raw sa opisina ng DOE para magpasa o magpapirma ng mga dokumento pero kulang daw o tila wala raw nakikita mga empleyado ng DOE. Yun ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Pero sabi naman ni Secretary Green, kung mga documents lang naman, pwede naman daw yan gawing online. Pero alam nyo mga kapatid, ang sinasabi nila Senator Wing Gatchalian, Senator Joel Villanueva, medyo hindi nga magandang optics na bilang lead agency na rumiresponde sa krisis sa langis ay mas marami yung work from home ng DOE kesa doon sa on-site sila. Mas mainam daw siguro na on-site silang nagtatrabaho. Bagay na kinonsidera naman at sinabi ni Secretary Garin na pag-aaralan nilang muli yung memo na yan na inilabas nga nila kaugnay pa rin sa work from home setup. Samantala, syempre yung tanong dyan, kung naka-work from home ng madalas yung mga DOE, may nagagawa ba silang pagresponde dito sa krisis sa langis? Meron naman. Dahil ang paliwanag na Secretary Garin, tuloy-tuloy na yung government-to-government transactions kung saan nakikipag-usap nga sila sa iba't ibang mga bansa para ma-sure o masigurado na sapat ang supply ng ating langis sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan. So kabilang sa mga nakausap nga raw ng DOE o ng ating gobyerno ay ang South Korea, China, Japan, Taiwan, Brunei, Indonesia at India. At kabilang nga daw sa nag-assure talaga na i-honor nila yung kanilang kontrata para sa supply ng langis sa ating bansa ay China at South Korea. At kabilang sa mga inirekomenda na solusyon para dito sa krisis pa rin na ito, sabi ni Secretary Garin, yung mga next purchases daw sana ng gobyerno ng sasakyan, sana daw electric vehicles na para hindi tayo dependent sa langis, sa diesel man o sa gasolina. Pangalawa, sana daw magkaroon ng weekly Earth Hour. And then yung third, sana mapag-aralan na magkaroon talaga ng kapangyarihan yung ating gobyerno na i-regulate yung presyuhan ng langis lalo kapag nasa krisis. So yan lamang, mabilis na pag-report sa inyo at pag-review ng nangyaring hearing kanina. Patuloy pong tumutok sa News 5. Ako po si Mean Las Baños. Babalik po ako para sa update. Salamat!